Pinayuhan kita, Vlad, na mag-ingat. Alam mong ang cancer ay bumabalik. At kapag ito ay bumalik, may tsansa na hindi mo na ito matatakasan pa. Sa salita ng doktor na yon ay napaiyak kami ni Kuya. Lumod ako sa sahig habang nagsasalita ang doktor. Pero ang narinig ko na lang ay, sorry, pero baka hindi pa kakayanin ng katawan mo ang isa pang operasyon. Hindi ka pa magaling tapos ito bumabalik na naman ang kanser sa ulo mo. At kumalat na ito. Ang sabi ng doktor. Ang mga salitang yon ang naging dahilan kaya nawalan ako ng malay. Nagising ako na nasa sopa sa ospital habang yakap-yakap ni Kuya Vlad. Hindi na tinanggap ni Kuya Vlad ang operasyon dahil na rin sa pagtapat ng doktor na malabo na siyang makaligtas pa. At kung makakaligtas man ay baka ilang buwan na lang din at mamamatay din siya. Samantalang kung painkiller ay baka magtagal pa ng taon, kahit 1 taon. Subalit, wala itong kasiguraduhan. Nakagraduate na ako. Si Kuya Vlad pa ang umakyat sa stage para samahan ako. Larawan siya ng kung sa labas ay walang sakit, pero anytime ay pwedeng mawala. 2 buwan ang nakalipas pagkatapos ng graduation ko, isinugod namin si Kuya Vlad sa ospital dahil sa panghihina ng katawan niya. Parang lobo na biglang sumabog ang paglala ng sakit niya. Araw-araw nagbabago ang itsura niya. Pumapayat na siya. Ang Kuya Vlad ko na minahal, mawawala na sa akin. Hindi ko ito matanggap, Kuya Allen. Isang araw habang nag-uusap kami, sinabi ko sa kanya na ipagtapat na namin sa magulang niya ang kalagayan niya. Para kung ano mang mangyari ay may alam sila. Sa una ay ayaw pa niya. Pero nakiusap ako na pumayag na siya. Lagi niyang sinasabi na paano daw ako pag binugbog na naman ako. Hindi na niya ako mapagtatanggol. Kuya, matanda na ako. Kaya ko nang ipagtanggol ang sarili ko. Parang awa mo na. Ayaw kong maghirap ka pa. Dahil lang sa akin. Ang sabi ko. Tinawagan ko ang mama ni Kuya Vlad para ipaalam sa kanila ang sakit ni Kuya. Bagamat nagtataka ang mama niya na parang kilala ako sa boses ay sinabi ko na importante po na pumunta agad kayo dito sa Cebu. Dumating silang buong pamilya niya sa Cebu at sa ospital ay nagkita-kita kami. Halos gulat at pagtataka ang nakita ko sa mga mata nila habang sinisigawan ako ng papa ni Kuya Vlad. Bakit nandito ka? Bakit kasama mo ang anak ko? Galit na galit ang papa ni Kuya Vlad. Tama na, Ernesto. Bago ka magsisigaw dyan, alamin muna natin kung bakit nandito yan. At kung bakit nandito din si Vlad sa ospital. Ang sigaw naman ng mama ni Kuya Vlad. Sinamahan ko sila sa room kung saan nasan si Kuya Vlad. Gulat na gulat sila sa itsura niya. Ang gwapo at matipuno nilang anak ay sobrang payat na. Maputla na ito at halos nakakalbo na. Doon ay nalaman nila ang sakit ni Kuya Vlad. Nalaman din namin na
Ang lola niya ay namatay dahil din sa sakit na kanser. Nalaman din nila ang relasyon namin ni Kuya Vlad. Halos mamatay ako sa bugbog sa kapatid niyang lalaki at ng papa niya. Pero nanatili akong lumalaban para kay Kuya Vlad. Ayokong nakita niya akong bumagsak at maging dahilan ng paghihina niya. Lumabas ang mama niya at tumawag ng guard para umawat. Sumigaw na rin si Kuya Vlad ng malakas para awatin sila. Sabog ang kilay ko. Putok ang ulo dahil sa palo ng upuan. Napuno ng dugo ang suot kong damit na puti dahil sa mga tama ko sa pambubugbog nila. Pero totoong ang pagmamahal ay magiging malakas ka para lumaban. Hindi ko alam kung paano ko nakayanan lahat ng yun. Basta ang alam ko lang ay lumaban ako para kay Kuya Vlad. Ilang araw ang lumipas, nilabas ng ospital si Kuya Vlad para sa bahay na lang nila sa Davao magpagamot at abangan ang nalalabi niyang panahon. Sa pakiusap namin sa pamilya niya, doon namin siya tinira. Sa bahay nila, malapit sa dagat. At ako na rin ang nag-alala sa kanyang negosyo. Ibinenta na namin yun dahil wala nang mag-aasikaso nito. Pinilit ako ni Kuya Vlad na asikasuhin ito para sa kinabukasan ko. Sinabi ko na hindi ko kailangan yon. Ang kailangan ko ay ang mga araw na kasama siya. Hindi ko rin sinabi na ang lahat ng naipundar niya at pera namin sa bangko ay kinuha ng kanyang ama. Dahil wala daw akong karapatan doon. Hindi ko naman nilaban yun kahit na kasama ako ni Kuya Vlad na naipundar ang mga iba doon. Dahil wala naman akong habol sa lahat ng meron siya. Ang makakasama siya ay sapat na kahirapan, kapalit ng buhay niya ay tatanggapin ko. Kaso hindi ganun, Kuya Allen. Pinahiram lang sa akin ng Diyos si Kuya Vlad. Dalawang buwan bago kami mag 5 years ay binawian na ng buhay si Kuya Vlad sa mga kamay ko. Habang nakaupo kami sa tabi ng dagat. Hapon yun ng 3:00. Nakahiga siya na nakasandal sa harap ko habang nasa likod ako at yakap-yakap siya. Kuya Vlad, pagalis mo, isama mo na ako. Parang awa mo na. Huwag mo akong iwan dito. Isama mo na ako. Ang sabi ko habang ako'y umiyak. Hindi mo pa oras. Marami ka pang dapat danasin. 22 ka pa lang. Ako 29 na. Sapat na ang buhay na to para sabihin kong masaya ako dito sa mundo. Lalo na nung nakilala kita at minahal. Alam kong bawal ito sa mata ng Diyos at sa tao. Pero kapag andun na ako sa langit, sasabihin ko kay Lord na ingatan ka niya at gawin niya akong guardian angel mo. Babantayan kita palagi, mahal ko. Tuparin mo lahat ng pangarap natin, ha? Alam kong hindi ka na makakapunta ng Amerika para magpakasal kasi wala na ako. Pero kung dumating man ang panahon na ikakasal ka, magiging masaya ako
Kahit sinong piliin mo, tandaan mo, mahal ko, huwag mong hahayaang maging malungkot ka sa buhay sa pagkawala ko. Magmahal ka ulit. Pinapayagan kitang magmahal at mabuhay ulit nang may ibang mamahalin. Mahal na mahal kita. Hihintayin kita sa langit, mahal. Ang nasabi ni Kuya Vlad habang siya umiiyak. Kasabay noon ang pagbagsak ng mga kamay ni Kuya Vlad. Alam pong yun na ang huli. Wala akong ginawa kundi ang umiyak. Habang pinapanood lang kami ng pamilya niya sa unang pagkakataon, nakita kong awang-awa silang lahat sa amin ni Kuya Vlad. 2 araw lang ang burol. Cremation ang ginawa. Humingi ako ng konti ng abo ni Kuya Vlad at nilagay ko yon sa maliit na bote at ginawang kwintas para kahit nasan ako ay kasama ko siya. Nagpaalam na ako sa pamilya na humingi ng tawad sa mga kasalanan namin. At sa ina ng anak ko, malaki na ang anak ko, napakaganda niya. Kamukha siya ng nanay niya habang nakahawak siya sa bago niyang daddy. Kuya Allen, nag-asawa ulit si Emerald na isa ring banyaga at kinasal sila. Bagamat kilala ko ng anak namin, ay hindi ito naging malapit sa akin. Pero ayos na sa akin na pinatawad ako ng pamilya niya. Pag-alis ko, may inabot sa akin na envelope ang mama ni Kuya Vlad. Ang laman ay pera. Lahat ng ipon namin sa bangko. Pati mga litrato niya. Iyak ako ng iyak. Habang nakaluhod na nagpapasalamat sa kanila. Umuwi ako ng Manila, Kuya Allen, para magsimula ulit ng bagong buhay. Dala-dala ang alaala ng mahal kong si Kuya Vlad. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat.